Ewan ko lang mga tol kung di ka mainis at maasar dito sa pahayag na to ng China. Ito Global Times. It's reported that in a recent statement, the Philippines asserted that no permission was sought from nor granted by China for the conduct of its resupply mission to Renai Jiao, yung tinatawag nating Ayungin Shoal, on March 4 and said that it does not recognize Beijing's authority over Renai Jiao was China's response. At ano nga yung sagot ng China? Dahil sinasabi ng Pilipinas, hindi natin kailangan humingi ng permiso o pahintulot sa China para magsagawa tayo ng resupply mission dito sa Ayungin Shoal sa may BRP Sierra Madre. Mga tol, kinagagalit ng China yan. Eto, panoorin natin tong banta. Babala, ayan Beijing warns Manila hold provocative rhetoric over China's sovereignty. Over China's sovereignty. Piruin mo mga kapatid, ang tigas na mukha para banggitin yun So, panoorin natin to. Eto, basahin na lang natin. Total, di naman natin naiintindihan yung sinasabi niya China has sovereignty over Nansha, Qundao, which include Renai Jiao, kasama na mga kapatid yung Ayungin Shoal, and their adjacent waters. China's position on how to handle the current situation as Renai Jiao is clear, consistent. First, by keeping its warship grounded at Renai Jiao for decades running. 'Di ba? Yung ating ano natin diyan mga kapatid, yung warship na nakasadsad sa may Ayungin Shoal. The Philippines has been violating China's sovereignty. Sino may sabi? Sila. Yun ba ang sinasabi ng international law? Yun ba ang sinasabi ng UNCLOS, which is a signatory state din sila? Mga tol, wala. Sila lang ang nagke-claim na binaviolate ng Pilipinas ang China's sovereignty. Sila ang lakas loob na nagva-violate, mga kapatid, o lumalabag sa international law. Napawalang bisa na yung claim nila. Diba? Meron tayong 2016 arbitral ruling, pinawalang bisa yung claim nila, which is hindi rin naman nila kinikilala. Pero wala silang karapatan magsabi ng the Philippines has been violating China's sovereignty. Tigas lang talaga ng mukha nila mga tol And the declaration on the conduct of parties in the South China Sea. We demand, nagde-demand sila mga kapatid, that the Philippines tow away the warship, Kunin na daw natin, hilahin na daw natin, itow na daw natin yung warship na yan, yung BRP Sierra Madre. Ito, second, between now and when the warship is stowed away, should the Philippines need to send living necessities? China's willing to allow it in a humanitarian spirit. Pagkatapos daw ng site verification, kailangan pa rin humingi ng pahintulot sa kanila para yun yung gusto nila mangyari. China is willing to allow it in a humanitarian spirit if the Philippines informs China in advance. Kung magsasabi daw tayo sa kanila at hihingi ng permiso at pagkatapos nun and after on-site verification, ibig sabihin kung may mga barko tayo, sasampa sila sa barko natin, di ba? Sasampa sila sa barko natin at i-inspect nila yung mga barko natin. Yun ang gusto nilang mangyari. Na kapag yan pinayagan ng Pilipinas, lumalabas na kinikilala natin yung kanilang otoridad dito sa West Philippine Sea. Third, if the Philippines were to send large amount of construction materials, dahil ayaw nga nila ipagawa yung BRP Sierra Madre na yan Kung magpapadala daw tayo ng construction materials, malamang tututulan nila yan to the warship and attempt to build fixed facilities or permanent outpost. Ayan na. Kaya hindi tayo makapagtayo ng mga permanent outpost doon. Bakit? Ito sabi ng China. China will absolutely not accept it and will resolutely stop it in accordance with the law. Anong batas ang pinagsasasabi ninyo? And regulations. Kapal talaga
基于上述3点原则 On the 立场， basis of the above principled position, last July, China reached provisional arrangement with the Philippines on humanitarian resupply of the living necessities. 安排。此后，根据 Since 该 then, 临 based 时 on the 性安排 provisional arrangement, 在中方采取 the Philippine side has conducted 7 resupply missions of living necessities, yung mga pagkain yan. 部门的全程监管下，菲方进行了基轮 The entire process was monitored by China Coast Guard. 菲方运输 China had been informed at the resupply before it was carried out. Oh, so, sinasabi nila na nagpapaalam daw ang Pilipinas 进行的，并经中方现场确 and confirmed on the scene that the Philippine vessel carried only humanitarian living necessities. Mga pagkain lang ang dala, walang mga construction materials. 认运送的仅为人道主义生活物资。中方将继续 The Chinese side will continue to firmly defend China's sovereignty and rights and 敦 interests. 促菲方 He 真 urged 实 the Philippines not to take for granted China's active effort to get the situation. 中方为 Huwag daw nating sasamantalahin. 控海上局势所做的积极努力， The sea under control honor its commitments and stop flip-flopping on them and creating troubles. Tayo pa gumagawa ng gulo? 切实遵信守诺，不要再折腾，不要再节外生枝。 At ngayon mga kapatid, dahil nga sa mga espionage o mga pang-espiya mga kapatid, ilang resupply mission sa West Philippine Sea ay posibleng naapektuhan daw ng mga pang-espiya ng ilang nahuling mga Chinese citizen mga kapatid. No, panoorin naman natin tong PTV Philippines. Sabi rito, ilang resupply mission sa West Philippine Sea posibleng apektado na apektuhan ng pang-espiya ng ilang nahuling dayuhan ayon sa NBI mga kapatid. No? Kaya nalalaman ng China kung ano yung anong oras ang alis ng barko natin at kung saan papunta dahil doon sa mga pang-espiya nila, no? Panoorin natin to. Ilang resupply mission sa West Philippine Sea maaaring naapektuhan ng posibleng pang-espiya ng ilang nahuling dayuhan sa Palawan ayon yan sa National Bureau of Investigation. Nampak yan sa isinagawang pagdinig kahapon sa Senado kaugnay ng mga na-recover na submersible drone sa ilang bahagi ng bansa. Si Daniel Manalasta sa sentro ng balita. Matapos ang sunod-sunod na pag-aresto ng mga otoridad sa ilang foreign nationals na posibleng may kaugnay sa espionage, kung saan ilan sa mga ito yung Manoy Chinese nationals, naniniwala ang National Bureau of Investigation na may isa pang problema na posibleng konektado sa West Philippine Sea, kung saan mga barko natin sa lugar ang naaapektuhan. Kaya siguro pati yung Facts of the case. huwag naman sana yung mga resupply mission natin doon sa kabila ay alam kaagad, ganun ba yun? Alam na alam agad nila. Yes, Mr. Chair. Yun po yung purpose po ng surveillance na ginagawa. There is a possibility, Mr. Chair. Kasi po yung Palawan 5 po, ang sinusurveillance po niyan, yung mga vessel po natin na papunta po sa WPS. So there is a possibility po na itong mga nakokolekta na information coming from Palawan, binabato po. As a matter of fact, meron po kami mga nakuhang information from the military na bago pa po makaalis yung barko natin sa Palawan, alam na po ng mga counterparts. Grabe, di ba? Bago pa man makaalis yung mga barko natin sa Palawan. Kung naalala ninyo yung nahuling mga Chinese nationals doon sa may Palawan sa isang resort, di ba nagkabit sila ng military grade CCTV doon sa may puno, tapos nakatutok sa dagat kung saan dumadaan yung mga PCG, mga barko natin para sa resupply mission mga kapatid saka yung mga papunta sa West Philippine Sea. Kaya bago pa man makaalis yung mga barko natin o bago pa man talagang makalayo, kakalabas pa lang dun sa port, alam na agad mga tol ng mga counterparts Ay, ng mga vessels ng China. China na parating na yung resupply mission natin. Pinakita rin Grabe. sa pagdinig ang ilang nasabat ng mga otoridad na drones. Katulad ng mahabang kulay dilaw na ito, ang malaboya na natagpuan sa Zambales at ang itim na drone na ito na natagpuan sa Sabtang Batanes na pinaghihinalaang galing sa China. Pero di pa masabi kung gobyerno ng China ang nasa likod. Mr. Chair, this Sino is pa nga only ba? the tip of the iceberg. It only came to our attention when the AFP, based on the guidance of the Commander-in-Chief and the SND, would now orient ourselves towards the external the maritime environment. Doon natin napapansin may mga reports na ganito. So, sa ngayon, kung ito ay tip of the iceberg,
siguro po lahat ng karagatan natin ay mga ganitong nasa ilalim. Grabe, no? Possible, Mr. Chair. Kung ito isang tip of the iceberg pa lang. Very possible. At kumakalap ng impormasyon, Ang tingin ni Senator Francis Tolentino, nakita na ang lawak na ginagawa umano ng China at lumabas sa pagdinig, tip of the iceberg pa lang ang mga pangyayari. Grabe. Kinakaharap natin ngayon, Maliit na bahagi pa lang tong nakikita natin, mga tol. Hindi natin alam kung gaano kalaki to, mga tol. Pwedeng may mga kasangkot sila rito sa Pilipinas. Kaya nga pati election, mga tol, pinangihimasukan na nila eh. 'Di ba? Hindi na sila kasi makakilos sa administrasyon na to. Ingat-ingat na lang tayo, mga tol, kung sino papalit na administrasyon sa susunod o kaya yung mga iuupo nating mga politiko sa darating na eleksyon. Ako po, good luck na lang sa Pilipinas. Good luck na lang sa mga mga Pilipinong napakadaling utuin. ang isang uri ng pag-iispiya ng China na hindi pa kailanman naranasan sa kasaysayan ng ating bansa. Sa totoo, tayo rin talaga, mga kapatid, maglulubog ng sarili nating bansa pag nagkataon eh. Kasi tayo naglalagay kung sino iuupo natin dyan eh. At hindi lamang ito naganap minsan kung hindi patuloy. Ito ay isang tahasang pagpapakita ng kawalang respeto ng China sa bansang Pilipinas at sa ating mga kababayan. Ang mga gawain tulad ng nakikita natin ngayon at pinakita ng mga senior officers na matatapat ay nararapat lamang para sa isang bansang itinuturing na kaaway. Aminado ang Philippine Navy, kailangan pa nilang mas palakasin ang kapasidad para mabantayan ang maritime environment ng Pilipinas. Bagay na tinutugunan naman ng pamahalaan. Daniel Manalastas para... Biruin niyo, mga kapatid, ang korupsyon sa Pilipinas matagal na nating problema. Korupsyon sa Pilipinas, yan ay isa sa mga nagpapahirap sa Pilipinas. Tapos malala pa, mga kapatid, kapag pinapasok natin o hinayaan nating pumasok dito sa ating bansa yung mga dayuhan na magtatayo ng mga malalaking gusali, mga malalaking negosyo katulad na lamang ng Pogo, na kung saan na-discover nga, di ba, na ginagawa tong pugad ng mga scams, mga kidnapping at kung ano-ano pang mga kriminalidad, mga kapatid. Di ba? Tayo mga Pilipino ang maglalagay mismo sa ating bansa, no? Kung ano ang ating magiging sitwasyon sa hinaharap. Kung gusto nating manatili, mga kapatid, sa kalagayang naghihirap, depende pa rin sa atin yun. Tulad nga nung sinabi ko, hindi naman natin kailangan talaga umasa sa mga gobyerno kung gusto natin mapaunlad sarili natin eh. Pero malaking bagay pa rin yung mga pagtutulong-tulungan ninyong iupo sa darating na eleksyon, mga tol, kung tayo ba ay magiging tuta o puppet ng ibang mga bansa at hahayaan nating pumasok dito yung iba't ibang klase ng mga droga, pasugalan, di ba? Yun yung mga sumisira, mga kapatid, sa Pilipino. Kita nyo, mga tol, ang mga Pilipino napakadaling utuin. Nagpapakalat sila ng mga misinformation, nagpapakalat sila ng mga paninira sa mga tao na, kung mapapansin niyo, mga paninirang yon, kung sino yung mga taong lumalaban sa China, kung sino yung mga taong nagtataguyod ng ating karapatan dito sa West Philippine Sea, sila yung mga nagiging target. Kitang-kita nyo naman, mga tol. So pag nawala sila sa posisyon at umupo ang mga taong grabe, mga kapatid, ang relasyon sa China, talagang hindi tayo magtataka, magiging under tayo ng China balang araw. Diba? Pag nangyari yun, mga kapatid, good luck na lang talaga sa ating lahat. Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.